Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord. Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Mga bangga, buhay mula sa libingan. Ngayoy bayani ng bayan. Simula at pangarap. Ipinanganak at lumaki sa loob ng North Cemetery. Doon tumira kasama ang lolo't lola. Pangarap mula pagkabata ay makaahon sa hirap ng buhay at maging pulis. Pagsubok at pagbangon. Lumaking sepulturero, tumira sa mismong nicho. Nawalan ng gabay ng pumanaw ang lolo't lola na nagpalaki sa kanya. Hindi nakatapos ng kolehiyo at bumagsak sa board exam. Believable. Tagumpay at inspirasyon. Patuloy na lumaban at ngayon ay bahagi ng Manila SWAT. May sasakyan na at unti-unting nabubuo ang mga pangarap. Patunay na hindi hadlang ang pinagmulan sa pag-abot ng tagumpay. Believable. Moto sa buhay. Sabi niya nga, hindi hadlang ang kahirapan upang tuparin ang mga pangarap sa buhay. Believable. Mga bangga, makakasama natin ngayon si Angelo Yong Borlongan. Magandang hapon sa iyo, Yong. Hello sir, good afternoon po ma'am. Good afternoon po. Maraming Magandang salamat hapon po. at napagbigyan ng ating imbitasyon dahil nga sa kanyang trabaho ay Oo, napaka-busy. busy. Diba? Kamusta naman po? Kamusta ka? Mabuti naman sir. Sa awa ng Diyos, nakaraos po sa araw-araw. Yung duty mo tapos na or may Apo. duty ka pa mamaya?
Tapos na po yung duty ko, sir. Pahinga na po. Mapapapo ka talaga, Oo, tsaka eh. ano eh. Iba yung dating eh. Tsaka sa mga pangga natin no, na napapanood tayo sa Facebook Live, si Yong po ay napanood din natin sa Rated K. Yes, sir. At Opo. sa Itbulaga partner. Opo, yes, sir. Artista na si Yong. No? Hindi po, sir. Oo nga. Pero ngayon, ito naman, kilalanin natin si Yong on a Oo. deeper level. Correct, correct. Ayan. Grabe no, nung napakinggan ko yung istorya na nakatira ka sa sementeryo. Mm-mm. Paano ka lumaki doon? Paano yung pamumuhay doon? As in, doon ka pinanganak? Oo. Oh, yes, ma'am. Doon po ako pinanganak sa loob ng sementeryo. As in, doon yung bahay nyo? Opo, sir. Doon po yung bahay namin. Sige nga, pwede mo bang i-describe Oo. sa amin? Yung as in, meron ditong may nicho, gano'n, Oo. tapos Oh, meron, yes po. may bahay. Yung O yung mismong parang musileo, gano'n. Opo, marang ganun po. Na may nicho po talaga sa loob ng bahay namin. Ano to? Paano kayo napunta doon? Yung lolo't lola mo ba ay doon nagtatrabaho? Opo, yung pagkamulat ko po talaga, sir, doon na po talaga ako lumaki. At sabi, doon na rin ako pinanganak. Mhm. At malamang dahil sa kahirapan, kaya kami napunta doon. Doon na rin nagtrabaho yung lola at lolo ko bilang isang sepulturero. Tubong Manila ba kayo? Opo, Manila po. Manila, sir. Ang galing din, ano? Kasi iniisip ko, partner, parang ang hirap. Ang Mahirap hirap. talaga. Mahirap, di ba? Kumbaga, hindi ikaw yung lumaki sa traditional na Mm. bahay na may sala, Correct. meron kayong dining area. Dito, doon na lahat. Doon na rin Opo. kayo kakain sa Yes. may nicho. Opo, doon na lahat, ma'am. Tsaka yung pagkabata niya, paano yun? Hindi niya Oo. na-enjoy na may kalaro ka? Ay, hindi, sir. Ang masaya po yung buhay nung bata ako. Talagang Anong buhay mo na nung... masaya dun, sir. Kasi halos lahat ng mga kaibigan ko, talagang habulan kami sa nicho, gawa kami saranggola, magsaranggola kami. Mhm. Mga ganun talagang puro laro lang kami nung bata Oo. kami, sir, ma'am. Kasi ako natatakot ako eh. Ano sa totoo lang, pag pinag-usapan natin sementeryo, nicho, Opo. Feeling mo, Oo, November oo, eh. kagad. Kasi- multo. Hindi, tsaka makakatulog ka ba ng gabi? Oo. Di ba parang nakakatakot? Ikaw ba dumating, sa bagay kung kinagisnan mo yung ganon, hindi ba Wala dumating na. sa point na parang natatakot ka pa? Kasi napapanood natin mga Oo. horror movies, Opo, opo. ganyan. Never ba pumasok sa isipan mo na, nakakatakot pag matutulog na tayo, lola? Oo, no? diba? Oo, ganyan. Yes, sir, pumasok po. Minsan po, pag nauunahan ako ng takot, nakakatakot din eh. Kasi nung bata ako, minsan pag madilim na talaga. Kasi pag umabot ka ng mga 6 p.m., wala na talagang tao dun eh. Nung bata kami, halos nasa bahay na lahat. Kaya nakakatakot na talaga. Pero pag nung habang lumalaki ako, nawala na yung takot ko. Parang nasa isip ko na lang pala yung takot. Pero minsan, ma'am, kahit ngayon, ganitong edad ko, Mm. pag pupunta ako sa loob ng sementeryo, May takot pa din. meron minsan hindi ako nagpapauna sa takot kasi wala kang madilim pa rin yung daan eh. At nasa isip ko na lang minsan yun. Laban lang. Pero never ka bang nakita ng multo? Kasi, di ba, sabi nila, may Oo, nakakakita diba? daw na sa nicho o sa sementeryo. Totoo ba yan? Ah. Ikaw ba naniniwala ka dyan? Hindi pa naman, sir. Hindi pa naman Never po. ka pa nakakita simula pagkabata? Apo, hindi pa naman. Oh, buti naman. Yan diba? bilang Hmm. sa mga nagtatakutan na pag sa nicho daw, may mga lumalabas na paggabi. Oo, Apo. Hindi naman pala. wala. Pero yung iba na mga nakatira sa amin, siguro bukas yung third eye nila. Mm. Ganun. May mga nagpaparamdam sa kanila. Ganun. Kasi kung doon ka nga naman lumaki, parang medyo mawawala na rin yung konsepto sa'yo ng mga multo, takot. Kasi Opo. katabi mo Correct. ka, Yes, puro sir. patay. Yes, ma'am. Opo. Kasi ayun na rin po yung hanap buhay nila eh. Oo. Naglilibing ng patay. Oo. Gumagawa ng libingan ng patay. Naglilipat Ganun po. ng mga buto. Naglilipat ng mga buto. Yun na po talaga. Mababalik tayo doon sa pagkabata mo, no? Never ka bang nainggit sa mga ibang kabataan na naglalaro lang sa labas, tapos may mga laruan silang dala-dala? Ikaw? Dumating sa punto, sir, no, bilang bata. Siyempre, bilang bata ka may parang medyo may inggit ka rin kahit pa paano. Bilang bata. Tapos, may isip mo, sana meron din akong ganun. Kasi, lalo na nung sa school namin, sir. Kasi, kami, mga magkakaklase, yung grupo namin, grupong mga taga-sementeryo lang na nakatira. Doon kami nakapwesto sa likod ng classroom. Kumbaga tawag yung row 4, row 5. Malapit sa mga kami lang nakakaintindihan mga magkakaibigan ng mga taga-sementeryo. Tapos, minsan yung mga classmate namin, syempre, may mga kaya sa buhay, ganyan. May mga magagandang laruan, may mga sasakyan, sinusundo ng mga... Reservist. Oh, yes. Opo. Yes po, ay kami po. Pagdating ng uwian, lakad na kami. Lakad na, papuntang sementeryo, pauwi.
ganun po. Ay, Anong nasa isip mo noon that time na ano nangyari sa akin? Kumbaga parang siyempre dumating doon sa point na nakikita mo sila, napakagara ng mga sasakyan, sinusundo. Hindi ka ba nainggit talaga? Wala kang galit sa lolo't lola mo? ay na, wala po. Hindi po ako nagtanim ng galit sa pamilya ko, sa lola't lolo ko, sa mga magulang ko. Dahil, ano po kung tutuusin, nagpapasalamat pa ako sa kanila. Dahil, sa dinami-dami ng mga tao, talagang tinutukan nila ako. Kaya ngayon, kahit papaano sa awa ng Diyos, siguro masasabi natin na kahit papaano nagtagumpay sa buhay, di ba? in-explain ba sa'yo ng lolo't lola mo na ito yung buhay natin? Hindi po sir, hindi po nila in-explain yun. Kusa ako na lang pong nalaman unti-unti na dito kami nakatira. Ang hanap buhay nila sa sementeryo, yung nanay tatay ko ang hanap buhay sa sementeryo. Alam mo na sa sarili mo pag habang lumalaki ka, mahirap ka Yun. Alam mo na po sa sarili mo yun. At alam mo na rin sa amin sa mga nakatira sa sementeryo sir. Alam mo na rin sa sarili mo pag tapos mo ng high school, hindi ka na mag-aaral ng college. Bihirang-bihira makapag-aral ng kolehiyo dun sa amin. Dahil sa kahirapan po. Unang-una po yun dahil sa kahirapan. Kasi pagka graduate mo ng college sir, tutulong ka na dun sa sa parents mo. Sa pagtatrabaho sa sementeryo. Sasama ka na sa kanila kung tinatawag na pangkat ka na nila. Gawa na tayo. Grupo na. Gawa na tayo nicho. Ayan na. Uunti-unti ka nang kikita ng pera niyan. Kumbaga sa inyo, parang yun na yung cycle ng buhay. Opo. Yes, Itong ma'am. bata, kapag lumaki, nakapagtapos ka ng high school, o sunod niyan. Pwede ka na magtrabaho. Ito na. Trabaho ka na. Ikaw na ang susunod. Yes po. Papangkat ka na kung tinatawag sa amin na, pangkat ka na namin. Ibig sabihin nun, trabaho na tayo sa sementeryo. Pero bilib ako ngayon, sir, sa mga parents namin ngayon sa loob ng sementeryo na kahit papaano, pinipilit nilang maitaguyod yung pamilya nila. Lalong-lalo na yung mga anak nila. Yung pangarap nila na maging, halimbawa, makapagtapos ng pag-aaral, hindi man nila natupad. Nakikita ko sa vision ko, ma'am, nakikita ko na pilit nilang binibigay yun sa mga anak nila. Kaya ngayon, kahit papaano, sir, may mga nakagraduate na ng kolehiyo doon. Sa bagay, wala namang magulang na, di ba, na ayaw natin makapagtapos at maging maganda yung kinabukasan yes ng po, anak natin. Tama, sir. No? Yes po, opo. Pero yung ang tanong ko lang, kasi doon sa nakita namin, sa research namin sa'yo, lolo't lola mo, nasaan yung parents mo mismo? Yung mama mo, mother mo, father mo? Yung pinanganak po kasi ako, iniwan po ako nung parents ko. Okay. Bali, iniwan po niya ako sa lola at lolo ko. Tapos po, yung biological father ko, hindi ko po siya kilala. Okay. Hindi sinabi sa'yo? Hindi po. O wala ka man nakitang picture na ito yung tatay mo? Hindi pa po. Tapos po, umalis yung mother ko, nang ibang bansa siya. Iniwan ako sa lola at lolo ko, pinalaki nila ako. Bumalik yung mother ko, 2003 yata, mga ganun, or 2004. Tapos, nakapangasawa siya doon sa amin. Ulit, yun nga, yung stepfather ko. Grabe, yung buhay nung, di ba, nakapag-asawa siya. Pero yung turing sa akin nung pangalawang tatay ko, iba. Paano? Talagang tinuring niya ako na tunay na anak. Okay. Yun, dun na sir, kinuha na po ako ng mother ko. Doon sa poder ng lola at lolo ko. Hanggang sa nagsama na sila nung stepfather ko. Hanggang sa nagkaroon din sila ng panibagong anak, yung kapatid ko. Hanggang sa tuluyan na kaming humiwalay. Pero nandun pa rin kami sa loob ng sementeryo. Pinag-aaral nila ako. Tinustusan nila ko yung pag-aaral ko. Hanggang sa dumating na yung punto na eto na, nag-high school na ako. Papunta na ako ng kolehiyo. Hindi ko naman iniisip na magka-college ako noon, ma'am. Wala sa isip ko yun eh. Sa isip ko, ano kayang trabaho papasukin ko? Makatulong ka. Opo. Saan kaya ako pupulutin ito? Ayun yung nasa isip ko eh. Pero grabe. Sinabi nung mga nagpa-aral sa akin, hindi ako wag mong hayaan mapunta ka sa buhay sementeryo. Ayun, na-break din ang kumbaga, generational curse yung, natin natawag no? Yung lola at lolo ko, sabi nila, mag-aral ka mabuti. Kasi walang mararating sa buhay natin. Wala ni isa nakapag-aral sa atin, sa pamilya natin. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Ganun. Sa awa ng Diyos, ma'am, sa tulong ng mga
pinsan ko, lola at lolo ko, mga tito ko, yung stepfather ko, yung mother ko. Lahat! Sa awa ng Diyos, pinagtulong-tulungan nila ako para makakapagtapos ako ng pag-aaral. Napakabuti ng Diyos, kaya kita nyo, sir. Tama. Nandito na ako ngayon. Oo, lahat kumbaga sinuportahan ka talaga Yes, ng buong ma'am. Opo. pamilya. Buong pamilya po ang sumuporta sa akin. So dito ba during ng pag-aaral mo, hindi ka naman dumating dun sa point na nagbubulak-bul ka? Ay, hindi. ganon? Tropa-tropa, gaming. Hindi. Wala. Ayun po ang biruin nyo, sir. Sa dami ng mga tukso nung kolehiyo ako. Oo. Hindi ko na talagang hindi ako nalis eh. Nandun lang ako sa diretso. Pero dumating din sa punto na hindi ako nakagraduate. Dahil Sa anong dahilan? marami akong bagsak. Masipag nga ako sa pag-aaral pero marami akong bagsak sa academics. 18 ang bagsak ko, sir, kaya hindi ako nakagraduate. 18. Oo. 18 subjects. So anong ginawa mo na? Ginawa ko nun, sir. Siyempre, masakit sa damdamin ng mga nagpaaral sa akin, hindi ako nakagraduate. Kumbaga sa akin, nabigo ko sila. Mm-mm. Binigo ko sila. Doon ako nag-start na hindi pwede to. Kasi bilang ganti sa mga nagpaaral sa akin, kailangan ako magsumikap. Ginawa ko. Enroll uli ako. Hindi dito matatapos yung pangarap ko. Hindi dito matatapos yung pangarap niya sa akin. Enroll ako. In-enroll ko lahat ng mga bagsak ko. Sa awa ng Diyos, nakagraduate ako. Yun. Oh. Nag-exam ako, board exam. Unang take ko, bagsak. Laban lang. Board exam ulit. Pwede pa naman mag-board exam. Hindi dito matatapos yung pangarap ko. Hindi dito matatapos yung pangarap niya sa akin. Kapatunayan ko na kayang-kaya natin. Sa awa ng Diyos, yun na, sir. Yun. Nakapasa ako. Ang inihingi lang, 75%, di ba? Sa board exam po, sir. Oo. 75 ang grade ko. Sakto. Saktong-sakto. Kumapit pa. Oo. Dire-diretso, sir. Hanggang sa, sabi ko, eto na yun. Sobrang saya nila. Walang mapaglagyan ng saya. Iba sa pakiramdam Siyempre. yung Iba, ma'am. partner, Iba po. Sobrang saya. Talagang ipagmamalaki mo sa Oo. lolo, lola. Opo. Yun Diba? na, sir. Dire-diretso na. Sabi ko, ito na to. Laban na. Hanggang sa nag-apply na ako. Ayun na. Apply na ako ng police 2017, sir. Nag-apply na. Pulis Hindi ka ba na yung- nagpahinga. Oo, Hindi na. Dire-diretso Dire-diretso na yun, na. ma'am. Nung pagka-pasa ko ng board exam, saktong-sakto, ilang buwan lang, may applyan na. Apply na ako. Pasa na lahat ng Ah. requirements. Dire-diretso. Sabi ko, tataya ko na lahat to. Nandito na ako eh. Wala nang sasayang oras. Wala Oo, na. eh. Sipag lang talaga. Ang pinuunan ko nun, ma'am. Sipag tsaka yung dasal lang. Sipag lang. Sabi ko, sanay naman ako sa hirap eh. Sa lalabanan ko to. Hindi naman ako papatayin dito. Mabubuhay naman ako. Pag Ito ba talaga pangarap mo na maging pulis? O merong nagsabi sa'yo, Ay. itong kunin mo? Wala, sir. Eto, magandang kwento niyan, sir. Mm. Hindi ko po pangarap talaga maging isang pulis. Siguro, nung bata tayo, pag tinanong ka nung mga matatanda, anong gusto mo maging paglaki mo? Di ba? Gusto ko maging pulis, gusto ko maging seaman, Doktor. gusto ko maging doktor, ganun. Right. Pero, habang tumatanda ako, hindi ko namamalayan na parang di ako makakapag-aral ng college, parang di naman ako magpupulis, di naman ako magsisiman, ganun. Sinabi ng mother ko na, mag-aaral ka daw, sabi ni tito mo. Binigyan ako ng 2,000, mag-enroll daw tayo. Sabi niya. Sabi ko, seaman ako, gusto ko mag-seaman. Ganito. Punta kami sa isang eskwelahan ng seaman dito sa Santa Cruz, Manila. Baka sakali kami. Hindi ako tinanggap. Kasi kulang yung pera namin eh. Mahal kasi. 2,000 yung pera namin. 2,000 eh. Yung 2,000 lang daw yun, sir. Pambayad lang daw ng libro yun. Sa madaling salita, uwi kaming luhaan. Sabi ko, hindi na talaga ako mag-aaral. Sabi ko, iniisip ko nun, kung magtrabaho na lang talaga ako eh. Uwi kami. Lakad lang kami nun kasi mababawasan po yung 2,000 eh. Sumakay na lang kami ng jeep dun sa may bandang rekto pa uwi na eh. Para hindi na mabawasan. Sabi ko, hindi na ako pasok ma. Kasi, hindi na rin naman yata. Kaya ng budget. Oo. Ganun po, sir. Hindi, hanap pa tayo dyan ng ibang school. Baka pwedeng, magtanong-tanong ako. Nagtanong-tanong siya hanggang sa makapunta kami dun sa, University of Manila na school. Sabi ko, pakitanong ko kung merong seaman dyan. Wala daw seaman dyan. Sabi, meron dito, criminology. Sabi ng mother ko, ayan ka na lang, mag-criminology ka na lang. Ay, Oo. Okay. Total, malakas naman yung katawan mo. Kaya mo yung training yan. Sige, pwede na ako dyan. Nag-inquire siya. 500 pesos lang daw, makapag-aral na ako. Tapos yung 1,000 sa libro. Yung 500, pwede pa namin Ayun, pangkain. sakto na. Laban na. Ayun na, doon na nag-umpisa, sir. Kaya napasok ko yung pagkikriminology.
pagiging pulis. Doon na po nag-umpisa yung ano namin, yung karera ng buhay namin. Ang Ayun po. galing, di ba? Malamang proud na proud si Lola mo that time. Dahil, Opo, Oo. opo. Iba yung ano nun, yung feeling na Oo. makikita mo, lalo na kapag umakit na yan sa entablado. Ay, opo. Talaga, sir, kasi nung umakyat ako sa entablado, 'di ba? 2014 dapat gagraduate na ako, sir. Hindi ako pinalad. 2015 ako nakagraduate. Ang allowed lang 2 tao. Biruin mo, pumunta sa akin, sir, 14 na tao. Wow! Kasi kompleto pamilya nyo Oh, rin. ang dami, pati mga kaibigan ko sa Nandun na. sementeryo, mga ganun. Ang galing naman. So, siyempre, sobrang proud nila, sir. Saka napaka-supportive ng mga Oo. kasama nyo dyan. Opo, yung talagang hindi nila ako pinabayaan. Oh, di ba kasi lalo na kapag lalaki, jahe kapag Opo. kaya Kaya naman nga po, kasama yung buong pamilya. Laban, Parang sir. sa'yo, no? Laban lang po talaga. Inano ko yung sipag lang eh. Oo, iba ang suporta ng family. Sinipagan ko lang po talaga, sir. Nung nakagraduate ka na, tapos ayun, nakakuha ka na ng trabaho, kailan mo naramdaman na unti-unti, eto na nakakabawi na talaga ako? Nung ano na po, ma'am, yung kahit papaano na po provide ko na yung needs ng parents ko, nung pangangailangan ko sa sarili ko. Sabi ko, umaano na. Hindi man kami nabubuhay sa karangyaan, pero kahit papaano, nakaangat-angat sa buhay. Kasi iba, ma'am, pag nabuhay ka na sa marangyang buhay, iba na yun eh. Yung kahit papaano, kahit 3 beses sa isang araw. May nagbago. Opo, may nagbago, sir. Upa ka na sa pwede mong upahang bahay, ganun. Pwede mo nang taasan yung pangarap mo para sa parents mo, pwede mo na silang bilhan sa sarili mo. Yung hindi mo pwedeng bilhin kahit papaano, pwede mo nang pag-ipunan Bibili mo na. para mabili mo. Yun, dun ko naramdaman na nakakaluwag-luwag na ako sa buhay. Pero yung dati, syempre, di ba yung nandun pa kayo sa sementeryo, ano yung mga kinakain yun doon? I mean, ano yung madalas na kinakain mo? O inahain sa'yo ng lolo't lola mo? Yung normal na pagkain din, sir, may Nakumpara sa ngayon, Opo. na iba na yung... Opo, yung ano pa din, sir, kasi Nakakapag-provide pa rin. Opo. Ganun. pinipilit nila na makapag-provide ng pagkain dati. Nagluluto pa rin talaga sila. Pinagsasalu-saluhan po namin yun. Hindi nila hinahayaan na walang makakanin. Wala naman kaming lamesa eh. Ano favorite mo nun? Anong favorite na pagkain mo nun? Sinigang po talaga. Ayun, Opo, sinigang. sinigang po talaga. Actually, sir, kailangan po pag nagluto sila, may sabaw. Kasi marami ang kakain eh. Sabaw pa lang ulam na eh. Sabaw pa lang ulam na eh. Kahit konti lang yung sahog. Okay Opo, lang. sabaw pa lang ulam na eh. So, yun. Hindi talagang nagpapasalamat ako kasi yung napuntahan kong pamilya, talagang hindi Hindi ka iniwan. Hindi ako iniwan. At talagang pinalakas pa loob mo. Opo, yun po. Dahil ngayon nagbabago na, diba? Sabi mo nga, meron ka na bagay na nabibili na ngayon. Opo. Na dati, ano ba yung mga nabili mo na ngayon? Mga nagbago. Ano ba yung nakita ko? May sasakyan Oh, ka. nakita ko nga sa screen, no? Ayan, no? Ayan po. Grabe Ayan, naman. meron na Ay. siyang sasakyan. Ano po yan, sir? Hindi pa po sa akin yan. Ninuhulugan ko pa po. At least, diba? Oo. Nandiyan ka na sa ano. Bigay po ni God sa atin yan. Ang galing eh, no? Hindi mo aakalain eh. Yun yung magandang part sa buhay ng isang tao, no? May mga nakakasalubong tayo na hindi mo akalain, etong taong to, nakatira pala to dati sa nicho. Kumbaga, Sa yung hirap na sementeryo. pinagdaanan pala nito. Ito, alam ba ito ng mga kasama mo sa trabaho? Opo. Yes po, alam po nila. Ano naging proud sila? Ano ang naging reaction nila na dati kang lumaki pala sa Opo. nicho, brother? Proud din. Mabibilib Opo, sila proud din. eh, no? Oo, iba eh. Opo, nakakabilib din po. Oo, kaya eto yung isa kong tanong naman. Siyempre, nakatira ka sa sementeryo. Ngayon, meron ka ng kasama sa buhay, partner, di ba? May misis. Opo, yes ma'am. Curious, paano ka nagpakilala kay misis na tipong alam niya na nakatira ka sa sementeryo? Alam niya po, Ganon. opo, alam niya po. Anong yugto ng buhay mo siya nakilala? Ano po, di ba po, medyo meron akong binablog sa Facebook. Ano po siya eh, nag-message siya sa akin baka pwedeng magpa-endorse ng isang pagkain. Sabi ko, siyempre, first time ko lang makatanggap ng ganun. Sabi ko, sige. Tinanong niya ako kung magkano ang bayad. Sabi ko, wag mo na po akong bayaran kasi tayo lang naman po ang magtutulungan. Yung ibabayad niyo po sa akin, pagkain na lang ang ibayad nyo, papakain ko sa mga taga-sementeryo. Oh, ay, so
So, eto yung Pwede, nag-umpisa ka ng mag-vlog. Opo, yun po. Hindi po ako nagpabayad ng pera. Sabi ko, pagkain na lang para pakain share doon natin. sa kasamahan nyo Opo, sa ano. sa mga bata, sa mga doon sa lugar natin. Doon po nag-umpisa. Ayun. Akalain mo yun, di ba? Siyempre, dagdag pogi points ka agad dun sa ano, kay madam. Panalong-panalo na rin siya sa buhay, no? Mm. Meron na siyang trabaho, nakabili na ng sasakyan, Correct. tapos nakilala pa si Mrs. Tama. Vlogging. Yung tirahan mo ngayon, malapit din do sa cemetery. Apo, malapit din po. Malapit din, no? Diba? Malapit din po. Medyo mga 2 kilometro po ang layo. Kasi pag nadadaan ka doon, memories eh. Opo. Oo. Nandala mo na si Mrs. sa Opo. sementeryo. Yes po, Tinuro mo yes sa po. kanya na Opo. dito kami talaga. Opo. Actually, nung dinala po niya yung pagkain na pinapapromote niya, sa sementeryo po siya nagpunta. Doon niya dinala Wow. mismo. So, ang first date nyo ay sa sementeryo. Sementeryo. Doon po nag-umpisa yun. O, di ba? Kakaiba, no? Kakaiba po, eh, no? Kakaiba. Kakaiba, ma'am. Kasi syempre, pag mga babae, partner, medyo mako-curious na. Oo. Seryoso? Sa sementeryo ka nakatira? Kasi sa datingan ni Yong eh. Oo. Iba eh. Hindi mo Matangkad. kakilala. Oo. Kala ko nga model eh. Ay, hindi, Oo, sir. di ba? Hindi po. Sabi nga, nagloloko nga kami kanina, mas mukha kaming taga ano. Parang ako yung sepulturero eh. Tingnan mo, makatawa ka naman sa Hindi akin. po, hindi po. Hindi, ang galing lang, ang galing. Iba yung story ng buhay niya. No? So ngayon, eto, di ba, nabanggit mo na yung nawala na yung lolo't lola mo. Opo. So ano yung naging pakiramdam mo na? Dahil nga, syempre, ito yung nagpalaki sa'yo eh. Oo. Kumbaga, ano yung iniwan sa yung alaala or sinabi sa'yo na ito pagpatuloy mo, na-advise sa'yo ng lolo't lola mo na hindi mo makakalimutan? Opo. Nung nawala sila, talagang isa yun sa pinakamalungkot sa parte ng buhay ko eh. Kaya, di ko alam kung may pagkukulang din ako. Ganun po. Kaya sabi ko nung ililibing na siya, sabi ko patawad sa mga pagkukulang ko. Ganun. Ang hindi ko makakalimutan at lagi kong ginagawa pa din yung pag-aruga niya, yung pag-aruga niya sa amin, sa mga apo niya, na nais ko din i-share para sa mga relatives ko na nasa sementeryo, na gusto ko yung paramdam sa kanila na kahit hindi na ako nakatira doon, abot kamay pa rin nila ako. Na hindi ako tatalikod sa kung saan ako nanggaling. Hindi ako tatalikod kung meron man pangailangan sila. Bakit naman ako hihindi na tumulong kung kaya ko? So, ayun yung natutunan ko sa lola't lolo ko, yung pag-aruga sa mga apo niya, sa mga anak niya. Yun po, yung pagmamahal nandun lang. Parang ayun yung natutunan ko sa kanya. Very Pinoy talaga, no? Kumbaga, walang iwanan. Walang susuko. Oo, pamilya sa pamilya, di ba? Ay, nako, dahil dyan, Jimbo, Sige, ito na, partner. eto na bilang kanina, no, na napag-usapan nga natin na si Mrs. Partner, ang nakasama niya sa hirap at ginhawa, ay nandito ngayon. Ready na ba si Mrs.? Oh, Anong pangalan ni Mrs.? Ellen po. Si Ellen. Ellen. Sige, Tawagin imbitahan natin natin si si Ellen. Ellen dito. Kahit konti lang. Nahihiya po siya, sir. Naku, parang nahihiya si... Naya ka. Halika, dili. Ito rin pagkakataon mo. Ibulgar si Yong. Oo nga. Ano lang, isang mabilis Message na lang. mensahe lang. Ah. Ayan. 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 Si Ellen. Ang galing no, partner. Ngayon lang din ako nakarinig ng love story na ano, Tsaka ano, di ba? may sementeryo, Oo, eh. di ba? Tsaka di ba parang nakagulat na isang nagbablog tapos Yes. biglang pwede ba pa-endorse ako ng Oo. ganda ng pagkain? Kaya ang tanong, Alamin natin ngayon dito kay alamin natin kay Ellen. Ellen. Hi, Ellen! Hello po. Lapit lang po kayo ng konti sa mic. Yan. Ano ba yung nagpaibig sa'yo? Paano mo naisipan na, oy, parang, ano to okay to si Yong? Okay, mag-vlog Ano to yung nagpatibok ng Mm-mm. puso mo? Siguro kasi siya yung Ayan. taong merong paninindigan, and then sa kanya ko kasi naramdaman yung family figure na ito na talaga, na sasamahan ako nito sa hirap at ginhawa ng buhay talaga.
So, nakita ko sa kanya yun. Ay, yun talaga rin no? Kasi kanina sa kwentuhan natin, puro pamilya talaga. Family-oriented. Yes, family-oriented. Eh, yan ang number 1 hinahanap ng mga babae. Opo. Diba? Pero paano yung naging kwentuhan yun nung nakita mo na, ay, sa sementeryo pala siya nakatira? Sa akin po, normal. Normal Parang lang. normal nangyayari po kasi para sa akin, iba-iba kasi yung status ng tao eh. So, Keber. No? Opo. Parang focus kasi ako dun sa gagawin namin na project. So, yun. Yung project ninyo is parang magpakain or Apo. i-endorse yung... Anong pagkain yan? Japanese po yun eh. Japanese food siya. Swerte yung mga Oo. kasamahan mo dun sa sementeryo na nakatikim sila. Yes, so. Ng Japanese food. Ang galing, no? Hindi mo akalain na naka-transaction mo lang sa Oo, sa sa vlog. Facebook. Tapos naging sila. Crush mo na kagad siya nun yung Natawa natin kasi Gusto mo syempre, oo. nag-vlog Diretso ka. ka na. Kasi bukod sa mag-endorse ka, gusto mo parang Bigla na ba? Tinamaan may feels ka ka na ba na agad? gusto ko magpapansin sa kanya at makilala siya ng gusto? Dumating ba yan? Hindi Yung una kita mo sa kanya? Po, kasi marami rin po talaga akong mini-message. Ng mga ibang vloggers Opo, din? ng mga ibang vloggers po. So, nag-start kami nung during training po niya. Doon talaga. Doon na na-develop? Opo. Kumbaga, nakita mo na kung ano yung buhay niya. Doon ka na in love. Sabi ko sa iyo, partner eh. Iba ang pag-ibig na Tama. unexpected. Oo. Nabiri mo sa online mo lang makikilala yung true love mo. Mag-inquire kayo para makahanap kayo ng true love. Or mag-vlog kayo. Correct. Mas maganda. Pero ano yung klaseng asawa naman si Yung? Ano po, very provider po yan. And then, syempre sa status po ng work niya, actually talagang sobrang busy po. Pero nagkakaroon siya ng time sa family. So, inuuna niya talaga yung family bago yung friends po. Though, nasisingit pa rin naman yung social life po. Tsaka nakakatakot, di ba? Bilang misis na syempre, kumbaga mapanganib yung ano niya, trabaho. Normal yan, di ba? Ganun na, syempre naiisip na yung asawa mo ay nasa sa ganyang larangan. Dasal na lang po. Dasal. Until now, ganun pa rin. Opo. Walang pinagbago. Wala po. Yun. Minsan ba nagtatakutan din kayo? Mga usapang multo, di ba? Hindi po. Wala. Malamang hindi rin takot to si Oo. Hindi rin. Ito naman, ano naman yung mensaheng maibibigay mo kay Yung? Sa dami ng mga pinagdaanan mo, and ikaw na witness mo din kung paano yung naging buhay niya. Yung message ko lang sa'yo, ganun pa din. Lagi kang magpakumbaba sa lahat ng mga nakakasama natin, maging inspirasyon ka sa bawat tao, at lalo sa anak natin. May singit lang ako, Sheena. Yung sa family mo, anong naging comment pala? Na syempre siya nakita na doon lumaki sa nicho, ganyan. Anong naging comment? Actually, nung na-meet niya po yung mami ko, parang magaan kasi kasama si Yung. So, parang ako na yung laging kaaway ng mama ko. Okay. Baligtad So, paano na. ginagawa? po. Okay. Kasi na ano kagad siguro naramdaman Nakuha kagad po ng yung magulang loob. na, ay, okay to, maaalagaan ng anak ko. Yun po. At least maganda naman yung naging agad ng parents mo sa kanya. Oo, di ba? Kumbaga boto kagad. Opo. Mas pabor na sa kanya kaysa sa'yo, no? Kasi makikita mo naman kung paano nagsumikap, di ba? Oo, pero mas maganda yun sa pakiramdam, di ba? Kapag yung nanay mo, gustong-gusto yung partner mo, tapos ikaw, ano na naman? Ikaw nakaaway. Ka na naman. Mas close na sila ng mother mo. Opo. Ay, naku. Ikaw naman yung, ano naman ang mensahe mo sa iyong misis? Lagi ko pong sinasabi sa kanya na walang ibang magtutulungan kundi tayo lang. Walang ibang magsasama kundi tayo lang. At lagi akong nagpapasalamat sa Diyos na siya yung napangasawa ko. Yun lang. Halos lagi pong sinasabi sa kanya. Wow. You know. May mga anak na ba kayo? Isa. Ilan taon na? 1 year old. Bago pa lang. Oo, baby pa. Boy or girl? Boy Baby po. boy po. Yun ba, magiging ano din,
magiging pulis. Pangarap. Ay, hindi. Ibang father si Yong no? Kasi ibang father na, di ba na, police, gusto kong anak kong lalaki maging police din, katulad ang yapak ko, may ganun eh. Tapos na yung generation na gano'n. Iba na ngayon eh, kung anong gusto ng anak ko. Actually, very 90s kasi yung mga nasa isip ko pa ngayon. Kasi nga, panahon mo yun. Panahon ko, ganyan. I know. Ang galing lang, no? Nakakatuwa, partner, na alam mo yun, sa hirap din ng pamumuhay, sa sitwasyon na hindi mo maiisip na hanggang kailan kaya ako dito. Tama. Tapos biro mo, nakalagpas ka sa dami ng pinagdaanan. Napakahabang pagsubok na nalampasan niya. Ito yung, meron naman akong message mo naman sa mother mo. Yung message ko po sa mother ko, actually, para sa nanay at tatay ko na po talaga, ano po yun, sobrang pasalamat talaga ako. Lagi ako nagdadasal na humaba pa yung buhay nila, makasama ko pa sila na matagal. Tsaka salamat talaga sa Diyos kasi sila po yun talaga yung binigay na Diyos para maging magulang ko. Sabi ko nga po sa kanila, kahit anong mangyari, hindi ko tatalikuran yung responsibilidad ko bilang isang anak. Kahit na may pamilya na ako, gaya nung sinabi ko po kanina, paparamdam ko po sa kanila na abot kamay pa rin nila ako. Dahil, sabi nga po, di ba, mahalin mo ang iyong mga magulang dahil pag minahal mo yan, magiging matagumpay ka sa buhay. Wag nating tatalikuran yung mga magulang natin. Yun po. Eto ngayon, di ba, yung sa atin, meron tayong social media, no? Eto na rin pagkakataon na mag-message ka sa father mo. Yung father ko po, sir, actually nakilala ko na po siya nung pulis ako. Nakilala ko na po siya. Lagi ko po rin, nakaka-message ko na din naman po siya. Sabi ko, lagi siya mag-ingat sa kung nasaan man siya. Dahil hindi rin naman mabubuo yung pagkatao ko kung wala naman siya. Pero never po ako nagtanim ng sama ng loob kahit sa kaninong tao. Yun po. Sa father ni, sa stepfather mo? O yun po, yung sa stepfather ko po. Talagang grabe. Yun, salamat ng marami talaga dahil kayod kalabaw talaga para lang mapagtapos ako ng pag-aaral. Kahit hanggang ngayon, nakasuporta pa din siya. Dahil ramdam ko hindi niya ako kayang bitawan. Kami, yung kapatid ko, kahit sino sa amin. Kaya kung anong suportang ibinigay niya sa akin, hindi ko man masuklian yun, pipilitin ko pa rin. Dahil yung mga sakripisyong binigay nila, hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga yun. Correct. Kundi, salamat talaga ng marami. Yun po. Yun, di ba? Kumbaga full of siya, alam mo yung pasasalamat talaga, no? Sa lahat ng pamilya niya. Tama. Wala lang. Yung mga kasamahan mo naman, yung mga nandiyan sa sementeryo, yung mga sepulturero, yung row 4. na nangangarap din, diba? Na syempre, kumbaga ikaw nakaya mo, sila pa kaya nakaangat sa buhay ngayon. Ayun po, kada magkasama kami at umuwi ako sa amin sa sementeryo pag wala akong pasok, pinaparamdam ko sa kanila na hindi ako pulis. Walang pulis dito. Pantay-pantay. Tropa pa din po. Pinaparamdam ko sa kanila na ganoon pa din ako. Kung ano yung tinatapakan natin, nakatapak pa din ako dyan. Hindi ko pinaparamdam sa kanila na taas na ng ere mo. Kasi kung maramdaman nila na mataas na ako, sila din ang iila sa akin pababa. Kasi mararamdaman nila yun na medyo umaangat ka na. Medyo nagiging mayabang ka na. Ilahin muna kita pababa. Ganun, para maramdaman mo kung saan ka nagmula. Pa rin tayo, sementeryo pa din. Yun po. And nakikita ko sa kanila, hindi man nila natupad yung pangarap nila, sinasabi ko po sa kanila na tuparin nyo para sa mga anak nyo. Doon na yun. Iba-iba ang landas na tinahak natin. May iba-ibang plano ang Diyos sa atin. Tama. Gawin nating positibo yung mga yung mga araw-araw na nangyayari sa atin. Yun po. Nararamdaman ko sa kanila na hindi ako iba. Cementerio boy pa din. Cementerio boy pa din hanggang ngayon. Positive lang. Ang mga naglalaro dati ng mga kandila Yeah, na binibilog-bilog, no? Ito. Meron ba yung kami siya mga kumukuha ng bulaklak? Ay, sa pagundas po. Pagundas po pala. Pag-ano ka ng bilot-bilog pala. Parang ikaw, di ba? Kinuha mo dati yung bulaklak. Binigay mo sa jowa. Huwag ka maingay.
Nakakabilbang story niya. Totoo. Favorite part ko talaga doon yung nag-aral siya na hindi siya nagbulakbol. Di ba? Tapos lalo na yung bumagsak. Hindi tumigil. Talagang tinuloy pa rin. Nag-exam pa din. Dapat ganun. Kaya pala totoo pa rin, try and try until you succeed. Yan. Wag die. Hindi die. Succeed. Oo. Hindi pwede. Diba? And wag makakalimot na lumingon Totoo sa po pinanggalingan. Ayan. Sana, maraming mga natutuwa dito sa comment section natin. And maraming salamat. Thank you very much po. Sa storya mo. Grabe. Nakaka-proud, no? At dahil dyan, tanggapin mo ang parangal na ito. Ito ay binibigay natin ang paghanga at pagkilala kay Angelo Borlongan or si Yong para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong 14 ng Abril taong 2025, ganap na 4:00 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and DJ Sheena. Yan, para sa iyo. Ito yung. Maraming salamat po, ma'am, sir. Thank you very much po. Mula sa tirahang nicho, ngayoy masigasig sa serbisyo. Yan. Saludo tayo kay Angelo. Salamat po. At maraming salamat din sa nagbigay ka ng time sa amin, no? Yes. Na alam namin. Maraming salamat At po. mag-ingat po lagi tayo, sir. Lalo sa trabaho ni Yong. Salamat sa paglilingkod din. Salamat. Ayan. Salamat din kay Mrs. At may gusto kong batiin Yes. na mga kaibigan na nanonood sa atin yun. Sige po. Ma-shout out natin yan. Ayan, yung dun po sa mga relatives ko dyan sa sementeryo, yung nanay at tatay ko po. Ayan, shout out po sa inyo. Anong pangalan nila? Yung mother ko po, si Alona, yung biological father ko po, si Samuel, at yung stepfather ko po, si Roland. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Saka sa mga followers ko po. Yan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin at sa mga tropa natin sa sementeryo. Anong tawag ba sa followers mo? Sorry. Wala po eh. Basta ako po, nag-ano lang po sila. Mga kasementeryo, gano'n. Kung ano-ano lang po. Saka yung mga kasama ko po sa trabaho sa Manila. Yung kabady ko, yung pinaka-the best na buddy ko, si Kakleong from Ifugao. Shout out po. Yeah, si Bisis. Yung product, yung baka ma-promote din natin yan. Sige po. Mahihain sila eh, no? Anong name mo sa Facebook? Yung Borlongan po. Ayan po. Ano niya? Yung Borlongan po, yung Facebook po. Ayan, i-follow nyo si Yung Borlongan. Alright, so maraming salamat sa oras. Thank you so much, Ellen and si Yung. Salamat po sa pag-invite. Yan, first time kasi ni Yong, kaya medyo kinakaba. Pero sa TV, sa maraming TV, beses na napapanood. Kasi may mga nagko-comment na panood ko siya. Artistahin kasi sila, Thank you po. Salamat. Thank you very much po. Yan, at sa mga panggari natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya sana, at tsak naman, marami kayong natutunan din ngayon, partner. Kaya sa mga panggapo natin dyan, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang tirada. Kanya-kanya ring diskarte sa buhay. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Alright, mga partner, sobrang panibagong nakakabilib na story ng mga araw ng Lunes. Yes! Kaya naman mamaya abangan ninyo tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Pansamantagal, chill lang muna kayo at tumutok pa rin dahil kasama nyo pa rin po nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo-licious DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programa. Anong drama mo? Na same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga mong sabing radyo, sabihin mo! Jim Shi